naghatol o hinatulan na ang Panginoong Hesus na mabitay. Yung bitay po kasi noon is pagkakapako sa krus o pagkabitin sa puno sa ibang salita. Okay? John chapter 18 verse 20 tayo mag-start. Tatapusin natin yung 18. Tapos sa 19, mag-start tayo ng halos kalahati ng chapter 19. Kanina nung nasa likod ako, iniisip ko. Kasi nasa John chapter 18, 19 na tayo. Ito na yung mga sandali na malapit ng ipako ang Panginoong Hesus sa krus. Malapit niya nang ibigay yung kanyang buhay para sa atin. Parang, yung pakiramdam ba parang mahal na araw? Tinatanong ko yung sarili ko, hindi. Sa buhay natin bilang mga mananampalataya, napakaganda na laging sariwa sa atin kung ano yung ginawa ng Panginoon. Parang yung Pasko. Pag itinuturo ko ang Pasko, hindi tayo nakafocus sa December 25. Saan tayo nakafocus? Ang focus natin ay ang katotohanan na ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao para iligtas tayo. So whatever time of the year, andun yung pag-alala natin ng Pasko. And whatever time of the year, andun yung pag-alala natin doon sa Good Friday na nangyari na ibinigay ng Panginoong Hesus yung kanyang buhay para maligtas tayo. So, wala pong pinipiling panahon yung ating pagsamba, pagpuri, pagpapasalamat, pag-alala, pagdakila sa ating Panginoon. Wala po tayong special occasions. Each day of our lives. Binigyan tayo ng bukas, binigyan tayo ng umaga, gumising tayo, dumilat tayo, papurihan natin ng Diyos. Diba? Sabi nga sa isinulat sa awit, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Ano yung dahilan ng pagre-rejoice sa buhay natin? Isa lang. Yung kagalakan na yon ay walang iba kundi dahil sa ating Panginoong Hesus lamang. Okay? So ngayon ito po yung tutunghayan po natin ng mga talata na pinagdaanan ng Panginoong Hesus. Verse 28 hanggang 32 muna tayo. Maaga pa nang dalhin si Jesus sa palasyo mula sa bahay ni Caifás. Hindi pumasok ang mga pinuno ng mga Hudyo sa palasyo upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya't si Pilato ay lumabas sa palasyo at tinanong sila, ano ang paratang ninyo laban sa taong ito? Sila'y sumagot, hindi po namin siya dadalhin sa inyo kung hindi siya gumawa ng masama. Sinabi sa kanila ni Pilato, dalhin ninyo siya at hatulan ayon sa inyong batas. Subalit sumagot ang mga Hudyo, wala po kaming kapangyarihang humatol ng kamatayan kanino man. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Jesus nang ipahiwatig niya kung anong paraan siya mamamatay. Okay? Pagkatapos po, di ba, nung nililitis ang Panginoong Hesus, sabi ko nga sa inyo, dinampot po siya dun sa halamanan ng alanganing oras ng ating gabi. Nilitis po siya ng illegal. Sa bahay ng punong pari at doon nga po siya itinatwa ni Pedro. Maaga, dinala po siya sa bahay ni Pilato. Sino ba si Poncio Pilato? Si Poncio Pilato po ay ang gobernador ng Israel o ng Judea ng panahon na yon. Si Poncio Pilato po ay hindi po siya Israelita. Appointed governor siya sa panahon natin, tawagin. Appointed governor siya ng Roman Empire na nakakasakop sa Israel. So mabigat ang katungkulan po ni Pilato. Kaya itong mga Hudyo, dinala si Jesus Christ kay Pilato. Okay? Mapapaisip kayo dito, sabi dito. Hindi pumasok ang mga pinuno ng mga Hudyo sa palasyo upang sila'y huwag ituring na di karapat-dapat. Bakit ganun? Ba't hindi sila pumasok sa bahay? Isa lamang po ang dahilan. Si Poncio Pilato po ay isang hentil. Hindi po siya Israelita. Kaya ang mga Israelita ay hindi po sila pumapasok sa bahay ng isang hentil dahil sila'y maituturing na marumi. Kasama po yan sa 613 laws na sinusunod nila. Okay, yun po yung dahilan. Kaya doon sinabi ay hindi sila pumasok sa bahay ni Pilato dahil sila'y maituturing na marumi. Panahon po ng mga festivities noon, ng Passover, panahon ng Pasko noon. Kapag pumasok sila sa bahay ng isang hentil, sila'y marumi at hindi sila makasusunod sa utos ng Diyos sa panahon ng Pasko. Okay? Yun po yung dahilan. Kaya kung mababasa nyo, anong ibig sabihin? Ayaw nilang pumasok. Meron bang no ID, no entry doon? Hindi. Sa bahay ni Pilato, siya'y isang hentil at ang mga Israelita, itong mga Pariseo na to, itong mga religious leaders na to,
ay bawal silang pumasok ayon sa kanilang kautusan dahil sila ay maituturing na marumi. Nagbigay lamang po ako ng general information. Okay? So, ang Panginoong Yesus, di ba sabi ko nga po ng mga nakaraang linggo, gigil na gigil ang mga leaders, sa mga religious leaders sa Panginoong Yesus dahil sa kanyang mga ginagawa. Sa mga miracles, sa mga teachings ng Panginoon, gigil na gigil sila, galit na galit sila, kaya gusto nilang una-una, di ba, mapadampot, mapahuli, mapadakip ang Panginoon, and eventually gusto nila na maipapatay. Ngayon, bakit nila dinala kay Pilato? Kasi po, sakop sila ng Roman Empire. Ang kautusan o ang law ni Moses na iniwan sa mga Israelita, yung kanilang paratang kay Jesus Christ, anong paratang nila kay Jesus Christ? Blasphemy or pamumusong. Na ipinapakilala niya na siya ay anak ng Diyos. Kaya siya ay gusto ng mga sumusunod sa kautusan na mapapatay. Anong kasalanan niya sa mga kautusan? Kapag ganyan ang iyong kasalanan, anong kaparusahan o paratang ang hatol? Batuhin hanggang mamatay. Yun ang gusto nilang mangyari. Kaya lang, hindi nila magawa sa Panginoong Hesus na batuhin hanggang mamatay. Bakit? Ipinagbawal ng Imperyo Romano na pairalin nila yung kanilang execution sa pamamagitan ng stoning. Na batuhin ang isang tao may kasalanan sa patayin ang isang tao may kasalanan sa pamamagitan ng pagbato sa kanya. Kaya dinala nila kay Pilato at ang naging accusation nila kay Jesus Christ, aside doon sa pagiging pagpapahayag niya na siya ay anak ng Diyos, sedition. Nagpapakilala siyang hari. Yon. Matalino po yung mga yon, nag-aako sa kay Christ, matatalino sila. Kaya nung dinala kay Pilato, ipinapakita nila na anong kasalanan ni Jesus Christ ayon sa kanila, sedition. Bakit? Nung panahon na yon, sino namumuno sa kanila? Yung imperyo na nakasakop, ang Roman Empire. Sinong pinuno ng Roman Empire? Ang emperador, sino? Si Caesar. Ngayon, nasasabi nila, itong si Jesus nagpapahayag na siya ay hari. Banta yun sa emperor. Kaya, ituturing siya na kaaway ng emperor. Yun ang kanilang layunin. Kaya si Jesus Christ ay dinala kay Pilato. At si Pilato na ang hahatol kay Jesus Christ upang siya ay pitayin. Okay? Anong gusto nilang paraan? Patayin siya. Pero hindi nila mapairal yung death by stoning. Verse 33, si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at ipinatawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tinanong. Sumagot si Jesus, iyan ba'y sarili mong palagay o may ibang nagsabi sa iyo? Tugon ni Pilato, hindi ako Hudyo. Ang mga kababayan mo, ang mga punong pari ang nagdala sa iyo rito. Ano bang ginawa mo? So kasi wala siyang kamalay-malay, dinala sa kanya. Pilato, hatulan mo tong si Jesus. Ano mo kamalay-malay ni Pilato? Wala siyang alam. Kasi unang-una, dinakip nila, niliti sa bahay ng punong pari, tapos bigla-bigla dadalhin kay Pilato para hatulan ng kamatayan. Kasi si Pilato, nag-imbestiga din. Okay? Tugon ni Pilato, hindi ako Hudyo. Okay? Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa daigdig na ito. Kasi tanong niya, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Ang kaharian ko ay hindi sa daigdig na ito. Kung sa daigdig na ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan. Pag nalaman siya ng kanyang mga kawan, kung ang kaharian niya ay nandito sa lupa. Okay? Ngunit hindi sa daigdig na ito ang aking kaharian. Kung ganoon, isa kang ang hari, sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsabing ako ay hari. Ito ang dahilan kung bakit ako'y pinanganak at naparito sa daigdig upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Next. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya. So, hindi makapag-decide si Poncio Pilato kasi wala siyang ka-idea sa mga nangyayari. Okay? Ganito na lang kasi nape-pressure na po siya sa dami ng mga tao na nandun. Parang ang inaano niya, kailangan mong magdesisyon. Ngayon, ang sabi ni Pilato, ganito na lang. Ngunit ayon sa inyong kaugalian,
dapat akong magpalaya ng isang bilanggo sa pista ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Tinatanong niya, gusto niyo ba palayain ko itong si Jesus na dinala niyo dito? Hindi! Sigaw nila. Hindi siya, kundi si Barabas. Ganon. Si Barabas po ay isang bilanggo. Tulisan siya at proven na meron siyang mga kasalanan talaga. Kaya lang, nang tinanong sila ni Pilato, sinong gusto niyo palayain ko? Palalayain ko ba ang hari ng mga Hudyo? Hindi, wag mo palayain yan. Si Barabas ang palayain mo. Yung kriminal, totoong kriminal, proven na may mga kasalanan, mas pinili nila na palayain ng gobernador kesa kay Jesus Christ na wala silang mapatunayang kasalanan niya na nagawa, pero mas pinili nila na manatili ang Panginoon na nakabihag at ang kriminal ang mapalaya. Okay? Si Barabas po ay isang tulisan. Kaya ipinakita ni Pilato si Jesus, ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng isang matinik na sanga. Ginawa itong korona at ipinatong kay Jesus. Siya rin ay sinuotan nila ng balabal na kulay ube at bawat isa'y lumalapit sa kanya at patuyang bumabati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo at kanilang pinagsasampal si Jesus. So, paglapastangan, pag-alipusta, panghahamak yung kanilang ginawa. Kasi nga, ang sabi nila, itong tao na to nagpapakilalang hari ng mga Hudyo. O sige, bigyan nga natin ng korona yan. Anong korona yung binigay? Koronang tinik na may, sabi nga ni Kuya Kalo, 2 inches yung haba ng tinik at ibinaon, pinagpilitang maibaon sa kanyang ulo. Tapos, syempre, ang hari merong robe, may balabal. Kaya, bilang pangahamak pa rin, binigyan din siya ng balabal. Kasi ikaw ang hari ng mga Hudyo, bigyan natin ng balabal yan. Tapos, nung nakita na nila mukha ng hari, may korona, may balabal, at may hawak na tambo, saka naman nila ngayon binugbog. Overkill nga yun eh. Kumbaga sa mali pa rin, wala pa rin sa tamang proseso. Kumbaga sa panahon natin, natawag police brutality, di ba? Hindi dapat ganun eh. Kasi nililitis eh. Kaya lang talagang, nagkaisa na po ang lahat. Talagang gusto na nila maipapatay, mabitay ang Panginoong Hesus, no? So, mas pinili ng mga Hudyo na palayain ng isang tunay na kriminal. At ang isang walang kasalanan ay mahatulan ng kamatayan. Natapos tayo sa 18, sa verse 40. Diniretso ko na kasi yung mga eksena. Tuloy-tuloy naman po yan. So, nasa 19 na tayo, chapter 19, verse 1 to 3. Pasok tayo ngayon sa verse 4. Okay? Lumabas muli si Pilato at sinabi sa mga tao, ihaharap ko sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan sa kanya. Siyempre, nasa loob si Jesus Christ, kinakausap ni Pilato. Kung saan, pinipiga niya, iniimbestigahan niya, ano bang ginawa mo? Sa pakikipag-usap ni Pilato kay Jesus Christ, anong sabi niya? Wala akong makitang kasalanan sa kanya. Bakit niyo siya hatulan ng bita? Wala akong makitang mali. Verse 5, at inilabas nga si Jesus na may koronang tinik at balabal na kulay ube. Sinabi sa kanila ni Pilato, sige, pagmasdan ninyo siya. Pagkakita sa kanya ng mga punong pari at ng mga bantay, sila'y nagsigawan, ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus! Sinabi ni Pilato, kunin ninyo siya, bahala kayong magpako sa kanya, dahil ako, wala akong makitang kasalanan sa kanya. Next. Sumagot ang mga Hudyo, ayon sa aming kautusan, nararapat siyang mamatay sapagkat siya'y nagpapanggap na anak ng Diyos. Alam niyo sa Mateo din, kasi sa anggulo lang tayo ng Diyan nakatingin. Pero ito mga pangyayari ito nakasulat sa Mateo, sa Marcos at sa Lucas. Merong eksena po dito na hindi na binanggit ni John, pero binanggit sa Matthew na sinabi nung asawa ni Pilato, naku, huwag kang makialam sa buhay ng tao na yan. Tingnan natin. Yan. Matthew chapter 27. Alam ni Pilato na naiinggit lamang sila, kaya nila isinakdal si Jesus. Bukod dito,
Nang si Pilato ay nakaupo sa hukuman, nagpasabi ang kanyang asawa, "Huwag kang makialam sa taong iyan. Wala siyang kasalanan. Ngayon ay pinahihirapan ako ng aking panaginip patungkol sa kanya." So may pahayag po sa asawa ni Pilato na ang Panginoong Hesus ay inosente. Ang mga tao na may sinulsulan na mga punong pari at na mga pinuno ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barrabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. So ito pong binasa ko na to ay nakalagay po ito sa Mateo naman. Tandaan nyo, pinag-aaralan po natin, Juan. Pero may mga eksena na hindi binanggit ni Juan, pero binanggit po ni Mateo, binanggit ni Marcos, at yung iba naman ay binanggit ni Lucas, pero hindi binanggit ni Juan. Next. Nang marinig ni Pilato po yung sinabi ng mga tao, lalong natakot si Pilato. May pressure, tandaan po ninyo, may pressure. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong, "Teka, saan ka ba?" Subalit hindi tumugon si Jesus. Muli nagtanong si Pilato, "Ayaw mo ba makipag-usap sa akin? Hindi mo ba alam na may kapangyarihan na kung palayain ka o ipapako ka sa krus?" Sumagot si Jesus, "Magagawa mo lamang iyan sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan. Kaya't mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito sa harapan mo." So may pahayag na po dito ang Panginoong Hesus. No? Yung mga nangyayari, sabi ko nga sa inyo ng mga nakaraan, yung mga pangyayari, hindi out of control. God is still in control sa mga nangyayari na yan. Yung nangyaring desisyon na yan ni Pilato, may kalooban ng Diyos yan. Kaya sabi ni Jesus Christ, pinahintulot lang ito ng Diyos sa iyo. Kaya nandiyan ka sa posisyon na yan. Okay? Nang marinig ito ni Pilato, lalo pa niyang hinangad na palayain si Jesus. Ngunit, nagsigawan ng mga tao, "Kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ng emperador. At sino mang nagpanggap na hari ay kalaban ng emperador." So, may banta na po sila kay Pilato. "Sige ka, pag hindi mo hinatulan si Jesus, susumbong ka namin sa emperador. Emperador na nag-appoint sa iyo bilang governor. Pag kami nagsumbong, sigurado yari ka." Kaya nangangamba si Pilato sa kanyang posisyon din. Matindi ang pressure. Tandaan po ninyo sa mga pangyayari, napakatindi ng pressure na pinagdadaanan ni Pilato. Though, sa konsyensya niya, sa sinasabi ng asawa niya, walang kasalanan ang Panginoong Hesus. Wala siyang nakikitang dahilan upang siya ay hatulan ng kamatayan. Kaya nga, para na lang maapis yung damdamin nila, nung ginawa niya, pinahagupit niya na nga ang Panginoon eh. Iniisip niya kasi, pag pinahagupit niya si Jesus Christ, okay na, pwede nang lumaya kasi wala siyang makitang kasalanan para lang mapagbigyan yung mga naghahatol sa kanya. Okay? Wala siyang makita talagang dahilan. Kaya ninanais niya sana na mapalaya na lamang ang Panginoong Hesus. Okay, verse 13, so patapos na tayo sa istorya niya. Pagkarinig ni Pilato sa mga salitang ito, inilabas niya si Jesus at siya ay umupo sa hukuman sa dakong tinatawag na plataporma. Araw noon ng paghahanda sa Pasko at mag-alas 12 na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, "Narito ang inyong hari." Sumigaw sila, "Patayin siya! Patayin! Ipako sa krus!" "Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari?" tanong ni Pilato. Sumagot ang mga punong pari, "Wala kaming hari kundi ang emperador." Wala nang choice si Pilato. Kaya ang ginawa niya, ibinigay niya na ang ating Panginoong Hesus upang siya ay maipako sa krus. Matindi ang pressure, may banta sa kanyang posisyon, as against sa tawag ng kanyang konsensya, sa advice ng kanyang asawa. At sa Lucas, kung di ako nagkakamali, sa Lucas binanggit, na hindi binanggit sa John, na si Pilato, nung nagdesisyon, sige, pumapayag na ako na hatulan siya ng kamatayan o ipako siya sa krus. Pero wala akong pananagutan sa dugo ng taong ito. Dito po nag-end yung ating passage. Doon muna tayo sa 16 na,
pumayag na si Pilato na ang ating Panginoong Hesus ay mahatulan ng bitay o pagkapako sa krus. Okay, ngayon ang titignan po natin itong dalawa na to. Una si Pilato, tignan natin. Si Pilato, mabigat ang posisyon niya. Appointed governor ng emperador. Ngayon, ang titignan natin dito. Next. Yan. Katunayan, sa mga binasa nating talata na walang makitang dahilan si Pilato para hatulan ng kamatayan si Christ. Verse 4. Lower or second half ng verse 4, no? Ihaharap ko sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan sa kanya. Sa verse 6, second half pa rin ng verse 6, kunin niyo siya, bahala kayong magpako sa kanya dahil wala akong makitang kasalanan sa kanya. Pangatlong pagkakataon, nang marinig ito ni Pilato, lalo pa niyang hinangad na palayain si Jesus. So naglalaban sa kanyang kalooban na si Jesus Christ ay walang kasalanan at nararapat ng palayain. Kaya lang, nagpatalo siya sa pressure. No, ultimo yung asawa niya na sinasabing huwag ka nang makialam. Kaya lang po, mabigat po yung pressure ng nakararami. Bakit? Ang naging desisyon po ni Pilato ng mga sandali na yon, malugod niya ang mas nakararami. Kasama na yung kanyang pag-iingat sa kanyang posisyon sa gobyerno. Kahit na binaliwala niya yung katotohanang nakikita niyang walang kasalanan si Jesus, sinasabi ng asawa niya, hindi ko nakikitang may kasalanan ng tao na yan, huwag kang makialam. Mas pinili niya na malugod yung mas nakararami. Pwede siyang manindigan. Pwede siyang tumanggi sa kanilang gustong mangyari dahil alam niya walang kasalanan ng Panginoon. Pero ang nangyari, nadaig siya ng pressure ng nakararami. Alam niyo po kung ilalapat po natin sa buhay natin ito ngayon. Kahit alam mo, ngayon nasa ngayon nangyayari yung maraming pagkakataon na alam mo yung tama. Pero dahil sinasabi ng mas nakararami na ito yung tama, kahit na yung alam mong tama, na talagang tama naman, ay nagiging parang mali. Dahil mas nakararami yung nagsasabi ng tama. Naranasan niyo ba yan? Anong kailangan bilang mananampalataya, bilang nalalaman mo ang katotohanan, isa lang kailangan mong gawin na dapat sanang ginawa ni Pilato, kinailangan dapat sana siya ay nanindigan. Pero hindi. No? Tandaan po natin mga kapatid, no? Ito po ay napulot ko sa isang pelikula. Sabi ng babae. Isa po siyang teacher na siya ay hinahamak dahil siya mananampalataya. No? Dahil hindi siya nahihiya na ipaalam sa mga bata ang patungkol sa Panginoong Hesus. Pinatawag siya ng director ng school. Bakit ka nagsasabi patungkol kay Jesus, patungkol sa salita ng Diyos? Bakit ka nagaganyan? Bawal sa atin yan. Sabi ng babae. Tatagalugin ko lang, baka mamali ako ng Ingles. Sabi ng babae. Mas mabuti pa na manindigan ako para sa Diyos at hatulan ng tao. Okay? Kesa makiayon ako sa tao at hatulan ako ng Diyos. I would rather stand with God and be judged by men than stand with men and be judged by God. Yun yung dapat sa buhay natin. Kaya nga po, alam niyo yung mga kapatid natin, tayo rin pwede dumaan dyan. Ang tawag po doon, kompromiso. Nalagay ka sa isang trabaho. Sabihin mo na lang, nasa isang trabaho ka. Lalo na sa gobyerno, naku po, nakakatakot. Nalagay ka sa posisyon, sa trabaho sa gobyerno, at sa gobyerno po napakaraming focus-focus. Napakaraming anomalya. Mananampalataya ka ng Panginoon, alam mo yung dapat na ginagawa, alam mo yung tunay, alam mo yung katapatan, alam mo na bawal yung ganito, bawal yung ganyan. Kaya lang nandiyan ka sa trabaho na yan, nandiyan ka sa posisyon na yan. Anong nangyayari? Minsan nalalagay ka sa kompromiso.
Yung iba, yung talagang hindi na maatim ng kanilang kalooban, yung pinagdadaanan nila na yon, aalis na lang sa trabaho na yun. Hindi na bale. Kasi hindi ko nalulugod ang Diyos sa mga ginagawa ko na ito. Aalis na lang ako. Kasi nadudungisan ko ang pangalan ng Diyos kung magpapatuloy ako sa trabaho na ito. Sa atin po, mga kapatid, maraming pagkakataon po, pwede tayong maging katulad ni Pilato. Pero nawa, hindi loobin ng Panginoon na madaig tayo ng pressure ng mas nakararami. Ano nga sinabi ni Pablo sa mga taga-Roma? 12:2. Huwag na kayong makiayon sa mundo na ito. Magbango kayo ng pag-iisip kasi kung makiayon kayo sa mundo na to, ano ba yung mundo na to? Di ba umaagos sa isang direksyon? Ano kailangan mong gawin? Alam mo yung tama, alam mo yung dapat, kinakailangan lumaban ka, umagos ka against the flow. Pero mahirap. Hindi ganun kadali, oo. Pero yun yung dapat nating gawin. I'm not saying ginagawa ko yun na perfect. No. I'm just saying para sa ating lahat, kung inilalapat o ilalapat natin sa buhay natin yung pinagdaanan ng Panginoong Hesus sa kamay ni Pilato. Alam ni Pilato walang kasalanan ng Panginoon and yet natalo siya ng pressure ng mga tao. Si Joshua, ito pamilya to. Si Josue po, nung namatay si Moises, naitawid na yung mga tao na dala na sa promised land. Nagkakandaloko-loko na yung mga sitwasyon dahil hindi maalis sa kanila yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sabi ni Josue, bahala na kayo. Sinong sasambahin nyo? Basta ako at ang aking sambahayan, ang Diyos ang aming paglilingkuran. Kasi ano na yung malala na yung sitwasyon eh. Yung mga tao, kung sino-sinong Diyos-Diyosan na sinasamba, yung iniwan nila at yung dinatna nila sa lugar na yun, yun ay sinasamba nila eh. Ang sabi ni Josue, sige na. Ito na yung panahon para manindigan. Ako at ang aking sambahayan, isa lang ang aming sasambahin. Ang sasambahin lang namin ay ang tunay na Diyos. As for me and my house, we will serve the Lord. Capital L-O-R-D. Ang tunay na Diyos ang dapat na paglingkuran at ang dapat na sambahin. Okay? Yun po yung paninindigan. Yun po yung naging problema kay Pilato. Pero, ipinahintulot po ng Diyos na mangyari yan. Bakit? Kasi ang perpektong plano ng Diyos, mula pa sa Genesis, binanggit na ang anak ng tao, ang anak ng Diyos, ay magkakatawang tao upang iligtas ang sangkatauhan sa kanyang mga kasalanan. May kapahintulutan po ng Diyos yan. Hindi po ginamit na robot si Pilato para magpatangay sa mga tao. No, hindi. Yun po talaga yung kanyang kalagayan. Mas mahal niya yung kanyang posisyon, mas pinili niya na huwag manindigan. Masakit pong katotohanan na nangyayari po yan sa tao na kahit sa kasalukuyang panahon, alam mo yung tama, alam mo yung mabuti, alam mo yung dapat, pero iniisip mo, ano kaya sasabihin ng mga tao sa akin? Baka ganito na lang isipin nila sa akin. Kaya nga sabi ko kanina, hindi na baling hatulan ka, husgahan ka ng tao, basta nananatili ka na sinusunod mo yung kalooban ng Diyos. Kasi, alam nyo, masakit na katotohanan sa panahon po natin, gustong-gusto natin na nalulugod natin yung mga tao. O di ba, naranasan nyo ba yung pag nag-post kayo sa Facebook, tinitignan mo ilan ba yung nag-likes, ilan ba yung nag-heart sa post ko. Pero kung may mag-like o walang mag-like, wala namang magbabago sa buhay mo eh. Kaya lang ikaw mismo, gano'n na yung gusto mo. Gusto mo na pi-please mo na yung mga tao. Kahit nakasinungalingan, kahit kalokohan na yung mga ipinopost mo. Diba sabi nga nila, sa Facebook, ang ganda-ganda ng itsura, ang ganda ng makeup, ang ayos-ayos. Pag tinignan mo sa background, napakadumi ng bahay. Diba ganun nangyayari? Kasi ang gusto ng tao ngayon, ipiplease mo yung mga ibang tao. Pero mga kapatid, there is only one na dapat nating i-please. Sino yun? Walang iba kundi ang ating Panginoon.
We need not please anybody. We only have to please one. One true God. Hindi natin kailangan na malugod sa atin ng mga tao. Kaya nga alam nyo, ako, based sa mga experience ko kapag nagsishare ako ng gospel, yung mga tao na intindihan na nila, nauunawaan nila. Kaya lang hindi sila makapanampalataya sa Panginoon. Bakit? Ano na lang ang sasabihin ng mga amiga ko? Nagbago ako ng religion. Anong sasabihin ng mga kapitbahay ko? Nagbago ako ng religion. Ano na lang sasabihin ng mga kasama ko sa mga kalukuhan dati? Nagbago ako ng religion. Kung gano'n ang magiging mindset mo, para kang si Pilato na alam mo yung tama, naiintindihan mo na yung kapag-ibig ng Diyos, naunawaan mo na yung biyaya ng Diyos, pero iniisip mo pa rin kung ano yung sasabihin nila. Tandaan mo, kapatid, kapag oras na ng kamatayan mo, wala sila sa tabi mo. Walang magagawa yung kaya ng mga bibig nila para dalhin ka sa Panginoon. Tanging ang Panginoong Hesus lang ang magdadala sa iyo sa Ama. Kaya kung sasabihin mo, ano kaya sasabihin nila? Hindi na dapat gano'n. Alam mo yung katotohanan, naintindihan mo yung pag-ibig ng Panginoon, tanggapin mo yan. Libreng kaloob yan eh. It is by grace of God. It is not of your works. Kaya tanggapin mo yung ibinibigay ng Panginoon. Huwag mo nang isipin yung sasabihin ng mga tao. Baka nga kahit sa hospital bills, hindi ka tulungan yan eh. Di ba? Katotohanan lang. Maraming tao nagmamagaling, nagmamaina, maraming satsat, pero sa oras ng kagipitan, talagang magkakasukatan. Wala talaga. Diba? Let us not please men. We only have to please God sa buhay po natin. Okay? Next. Ito po, hindi natin siya masyadong pinasadahan kanina kasi gusto ko makita natin yung significance. Tututukan natin ngayon. Ito, si Barabas. Okay? Sabi kanina ni Pilato, nakaugalian na natin na nagpapalaya ng isang bilanggo sa panahon ng Paskwa. Ngayon, gusto niyo bang palayain ko na yung hari ninyo? Si Jesus Christ, kasi paraan niya yun, kasi wala siya nakikitang kasalanan kay Christ eh. Palalayain ko ba ang hari ninyo? Hindi. Si Barabas ang palayain mo. Alam niyo po ang larawan yan. Pay attention, ano? Si Barabas ang larawan ng bawat isa sa atin. Alam niyo bakit? Lahat po tayo may kasalanan. Lahat po tayo guilty. Pero yung guilt natin, sinong nagbayad? Yung inosente, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kasi nung mga oras na yun, it's between Jesus Christ and Barabas. Pero mas piniling mapalaya si Barabas at ang magdusa ng kamatayan sa krus ay ang ating Panginoon. Sabi ko nga, ito'y larawan ng bawat isa sa atin. Tayo si Barabas. Tayo yung naging malaya. Kahit tayo yung may kasalanan. Ang Panginoong Hesus, inosente, walang ginawang kasalanan. Pero siya ang nagdusa, siya ang nagbayad. Larawan po kung ano yung katayuan ni Barabas na makasalanan, nakarapat dapat parusahan, dapat ikulong, pero naging malaya dahil may isang naging tumubos. Ganun po tayo. Lahat tayo nakatakdang maparusahan. Kahit anong bait mo, pa-impyerno ka. Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoong Hesus, dahil sa kanyang pagnanais na ang bawat mukha na yan ay makasama niya doon sa kanyang kaharian, binayaran niya ang lahat. Doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya tignan niyo po ang Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, lahat po yan nabanggit si Barabas. Kasi gustong ipakita po sa atin ng Panginoon, tayo, si Barabas, may kasalanan, karapat-dapat parusahan, pero kusang loob ng Panginoong Hesus na ibinigay ang kanyang sarili. Na siya na lamang yung tumanggap ng karapat-dapat para sa atin. Biyaya. God's grace sa ating mga tao.
Kaya nga, alam mo, anong dahilan? Bakit ayaw ko sa Panginoon? Ginawa niya ng lahat, hindi pa man ako sinisilang, ipinakita niya na mahal niya ako. Pero bakit mas pinipili kong mahalin ang mundo? Christ died for us while we were still sinners. Namatay si Kristo para sa atin kung tayo'y makasalanan pa. Namatay si Kristo habang tayo ay kaaway niya. Malayo tayo sa Diyos, pero pinili pa rin niya na ialay ang kanyang sarili para iligtas tayong mga makasalanan. Yung atin pong kalayaan, kasi tinubos na tayo, naging malaya na para si Barrabas. Ano? Yung atin pong kalayaan ay nakamtan natin, hindi dahil kung sino tayo. Hindi kung saan yung mga kabaitan natin. Hindi yung record ng mga lahat ng nagawa natin. Basura lang yan. Nakamtan po natin yung kalayaan. Nakamtan natin yung biyaya dahil lamang sa natapos na nagginawa ng ating Panginoong Hesus. So ito po, manatili sa ating mga buhay. Yung nangyari kay Pilato, higit lalo, tingnan po natin. Napakasimple ng pagkakabanggit kay Barrabas. Yung kanyang katayuan, yung kanyang kalagayan, yun yung kalagayan ko. Pero salamat sa Panginoon dahil sa pagmamahal niya sa akin, hindi ko nadaranasin yung kaparusahan. Bagkus, ang naghihintay sa akin ay ang buhay na pag-asa na ipinangako ng salita ng Panginoon.